Diyos, pinupuri ka namin sa umaga Yes, ito, Lord. Panginoon. Salamat po, Ama. Marapat lamang, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ialay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang hari, Panginoon, aming buhay. Ikaw ang tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong kabutihan na patuloy po naming nararanasan sa buhay namin. Sa umaga ito, Panginoon, inaalay po namin ang araw nito para po pag-aralan na yung mga salita, sapagkat sa bawat salita po, Panginoon, ay nagkakaroon po, Panginoon, ng kapahayagan mula sa iyo kung paano po kami mamuhay na naayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Dalangin ko rin po ang bibigay ng mensahe mo, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng karunon na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang sa kanyang pagpapahayag, Panginoon, yung salita ay magkaroon ng hamot pagpapala sa buhay namin. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng Ina Jesus. Kahit magsabi ng Amen! Hallelujah! Makakaupo na tayo lahat. Gawa chapter 1 verse 2. Tapos natin last week na. Yes. Si Kristo. Balik tayo saglit lang kay yung last week. Colossus 1:27. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangha-manghang hiwagang ito na para sa ating mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa sa atin. Siya ang ating pag-asa na tayo ay makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Hindi nakaraan natin. No? Gawa chapter 1 verse 2. Basahin ko na ha. Basahin nga. Sige, ako muna. Hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit, pagkamatay ni Kristo, yun ang topic natin ngayon, pagkamatay at muling pagkabuhay, ano ang kanyang ginawa? Hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit, bago siya umakyat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya sa atin ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hiniran. Yes. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. At pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Hallelujah. Sabi dito, after 30 days, after 40 days, ang Panginoong Jesus ay hindi munang umakyat sa langit eh. Nagturo pa siya. No, kaya minsan yung palang 40 days, dito palang galing eh. Naunay na nagsa-celebrate ang mga Pilipino pag namatay. Si Tatay kasi kakamatay lang. Nakarang linggo. Nilibig natin nung Sabado. No, sabi doon sa ating mga Bible study doon, may mga nagtatanong, may mga nagsasabi na nakita raw niya yung kamag-anak niya nandito, etc. No, pag ikaw naniwala ka, na pagka namatay ka, nandito ka lang, pagkalakala ka lang dito, nako, walang magbabagong tao. Ang katotohanan, yung ulit pinag-aralan natin tungkol doon sa namatay, si Lazaro. Si Lazaro at saka yung mayaman na may budget. No? Pagkamatay nila, yung isa doon, Lucas 16 yun eh. Lucas 16. No? Kung natin basahin ang isa sa yung mayaman, nung siya'y namatay, inilibing yung kanyang katawan, ngunit yung kanyang kaluluwa nagpunta sa daigdig ng patay. Nagkukwento ron si Kristo mismo ang Panginoon. Yun ang mahirap, nung siya'y namatay, inilibing ang kanyang katawan, pero ang kanyang kaluluwa ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham doon sa langit. At sabi ng mayaman na napunta doon sa impyerno, papaligin niyo po sa lupa. Marami pa akong kapatid. Ayaw ko sila papunta rito sa daigdig na ito ng pagdurusa. No? Doon sa daigdig ng patay, kung ano man ang tawag mo ron, impyerno man, purgatorio man tawag mo ron, Sheol man, Hades man, no? Iba-iba ang tawag doon eh. Kasi ang Bible, minsan tinatranslate ka, nagkakaroon ng iba-ibang salita. Pero kung ano man ang tawag mo doon sa daigdig ng patay, sabi ng patay na nandun, naghihirap ako sa apoy na ito at ako'y nagdurusa. No? May pakiramdam, dala-dala yung memorya mo, kung ikaw ay namuhay rito ng magnanakaw, namuhay ka rito ng mamamatay tao, mag-rape ka, lahat ng yun, dala-dala mo ron. Sa daigdig ng patay kung saan, pagkamatay mo, pagmulat ng mata mo, lahat ng di mo pinaniniwalaan, makikita mo lahat totoo. Totoong impyerno, totoong may langit. Nakikita niya, si Lazaro, nando sa piling ni Abraham sa
tayo matulad ni Kristo na 40 days nandito, pag-alagala tayo, hindi. Kasi maraming tao pag nakabasa sa Bible, akala nila lahat sila ganun. Generalize nila yung Bible. Maraming mga nakasulat sa Bible na hindi para sa lahat. Lalo na nga yung tinatawag natin kautusan, hindi yung utos para sa atin. Ang para sa atin mga hindi, yung mga sinulat ng mga propeta at sinulat ng mga apostol. Yun ang para sa atin. Ang tawag daw kasulatan. No? Kaya doon sa langit, sabi doon ng kausap ni nung nandoon sa daigdig na patay, nandoon ang mga sinulat ng mga propeta, makinig sila ron. Pero nung panahon na yon, wala pa yung sinulat ng mga apostol, yung mga kasulatan na isinulat ng apostol, wala pa. Kasi maunang nangyari yun. Yeah. Ngayon, sa oras na ito, kapag ikaw ay namatay, meron isang tao, mayaman, nagtanong sa akin hindi nakaburo ng mayaman. Eh ako'y nakiramay, nagpunta ako, sabi ng mayaman, wala ito ba mayaman? Para ako'y naasarap eh. May pumasok sa isip ko pag ikaw ay namatay, makita mo, may langit. Ano mo niya, meron ba impyerno? Meron kay langit. Pag namatay kayo, malaman niyo. After 1 week namatay, alam na niya kung saan ang impyerno. Lahat ng hindi mo pinaniniwalaan sa panahon ito, pag namatay ka, malalaman mo lahat totoo. Kung naniniwala kang may langit, tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka, binayaran ang iyong mga kasalanan, namatay ka ngayon, pag-ulat mo, hanggang mo sa langit, kung saan nandun si Kristo. Yeah. Hindi si Abraham makikita mo, maaari si Abraham din, pero hindi mo kilala si Abraham, hindi natin nakita. Pero si Kristo, sigurado makikita mo sa langit. Yeah. Amen? Amen. So, sabi nito, sa loob ng 40 araw, si Kristo ay nanatili dito sa daigdig na ito. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, siya ay nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at siya ay nagturo sa kanila. Ay, yung mga patay nakikita natin dito tawag doon multo. Narinig nyo sinabi ni Kristo nang siya nagpapakita, akala ng mga tao sa multo. Sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at duto. Ngunit ako'y meron, hipuin nyo. Nagpapahit ko ang Panginoon Papahawak yung kamay niya. Tinanong ko, sabi ng Panginoon. Kasi maraming tao, nakagis na natin yung mga multo. Ang multo, yan ay may kinalaman sa demonyo. Pag ikaw ay nakakita ng multo, ang unang rason, bakit siya nagpapakita sa iyo, para dayain ka na walang langit, walang impyerno. Andito lang tayo, pag namatay ka, pag-alagala tayo, magboboso ng mga dalaga. Ay, pupunta ka. No? Pag naniwala ka na ikaw, pag namatay ka, nandito ka lang. Alam ko, marami ng papatiwakal, walang magbabagong tao. Lahat ay magpapakasama. Pero ang katotohanan, sabi ni Kristo, isang araw tayo lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen? Amen. Okay, tingnan pa natin kung anong mga nangyari nung ang Panginoon ay namatay. Sa loob ng 40 araw, siya ay nagpakita. 1:21, 1 to 25. Ako na mabasa kayo kasi mga papaktawan ako na hindi naman mahalaga para mabilis. 1:21. John 21, 1:21, verse 1. Yeah. Pagkatapos nito, pagkamatay ni Kristo, nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias at ganito ang nangyari. Okay, meron na naman sa kwento. Ito yata yung pangatlong beses nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Matapos na siya ay muling mamatay at muling mabuhay. Sa 3, sabi dito, mangingisda ako, sabi ni Pedro, at pinapaktawan ko na yung iba, yung alaga para mabilis tayo. Mangingisda ako, sabi ni Pedro, at magdamag silang ng isda, ngunit wala silang nahuli. Itong mga alagad ng mga Panginoon ay namatay, bumalik sila doon sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Hindi nga sila naniwala, marami nga nagsabi sa kanila, si Kristo ay nabuhay, nakita namin, ayaw nilang maniwala Itong si Pedro na isang mangingisda ay bumalik na sa pangingisda. Nangingisda sila isang araw sa port. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang. Sabi ni Jesus, sabi sa 3, mangingisda ako, sabi ni Pedro, at sila ngayon magdamag ng isda, ngunit wala silang huli, wala silang mahuli. Yeah.
Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Ang Panginoon, nung siya ay muling nabuhay, malimit siya nagpapakita. Nagpakita rin siya doon sa dalawang taong naglalakad papunta sa Emmaus. Hindi nila nakilala. Doon sa pagkamatay ni Kristo, nung may dumalaw yung tatlong Maria, hindi sila nakilala. Akala, dinero eh. Yes. No, hindi sila nakilala. Hindi nila nakikilala ang Panginoon nung siya muling nabuhay. Glory to God. Pero, yung mga taong very close sa Kanya, pag siya nakita, sa 6 na tayo, sa 6. Hindi niya sila nakilala sa 5. Sinabi ni Jesus, Anak. mga anak, Nakahuli. tingnan niyo, iba na ang salita ni Jesus, iba rin ang kanyang, iba na yung kanyang pananalita, iba na rin yung minsan, iba yung kanyang itsura. At makita ninyo na yung mga tao kasama niya nung siya nabubuhay pa, binalikan niya, pagpakita siya, nagpapahipo. At isa na nga rito, itong si Pedro, na isang mangingisda, bumalik sa kanyang pangingisda pero walang mahuli. At isang umaga, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya hindi nila nakilala. John 21 verse 5. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Ano tawag sa kanila ngayon ng Panginoon? Mga anak. No, sa ibang mga verse, iba-iba yung mga kaibigan, no? Pero karamihan sa CP, mga anak. No, sabi ng mga anak, meron ba kayong huli? Yeah. Sabi nila, wala po. Wala po kami nahuli, magtabag, wala. 6. Sabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Alam mo namang hindi malaman ni Jesus, kasi Jesus lumalakad sa tubig yan eh. Yeah. No, pag may bagyo, sinasaway na yan. No, yung nature, hawak niya, under sa kanyang kapangyarihan ng daigdig. Kaya nung siya umakyat, ang isang sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit. At dito sa lupa, no, sabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. No, kaya kapag meron akong kausap ng negosyante, nalulunggi, wala raw silang kitain. Sabi ko, tama mo yung negosyo mo, ihulog mo sa kanan ng iyong negosyo, sigurado ikaw ay makakahuli kasi yun ang sabi ni Kristo. Yes. Kaya ako, nagbabayad ako ng mga bayaran natin, tayo number 1 siguro tagabayad ng budget ng tax dito sa Nobeleta, ano? Kaya tayo, kahit tayo presyo rin ng PIR, sige, okay lang. Kahit 2 toneladang dokumento, okay, dala. Bakit? Kasi gusto natin gumawa ng tama, hindi man tayo perfecto, pero gusto natin gumawa ng tama. Yes. Anan. Yes. Sa kanan, laging sa right. No? Yeah. Kaya nga tayo ginawang righteous ni Kristo eh. Kahit tayo hindi pa matuwid lahat ng buhay natin, dahil kay Kristo na ating tinanggap, righteous lang tingin sa atin ng Diyos. Yeah. Dahil kay Kristo na tayo ginawang matuwid, ngayon mamumuhay tayo, susunod na dyan, gusto na natin gumawa ng tama at matuwid. Dati yung asawa natin, medyo binubulatas-bulatas pa natin, akla si Kristo tinanggap mo, ay nakaw, tutuwid ang buhay mo. Salamat sa Panginoon, si tatay, bakit naman tayo? Yeah. Lagi natin kasama rito. Nakarinig mo mabuting balita. Tandaan ko yung testimonyo ni tatay, lagi nagte-testimony yan eh. Ang isang hindi ko makakalimutan, Rola, alam mo, mula nung ako'y tumanggap kay Kristo, nagkaroon ako ng kapayapaan, masarap na yung tulog ko. Dati laging libar din yun eh, sa ulo, laging natabay pa rin. Pagkat siya maraming nakaaway, pinapatay pa nga sa tao, kaya ka nakulit. Pag si Kristo tinanggap mo, ang tawag sa kanya ay siya ang prinsipe ng kapayapaan. Yeah. Yun ang unang bibigay sa inyo ng Panginoon. Tuloy natin. Yeah. Ihulog ninyo sa gawing kanan ng inyong lambat at hilahin at ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Pero si Jesus may instruction eh. So, si Ma'am Buddy, saan ka ba nagtrabaho dati? No? Marami ka dati pinagtrabaho na tuwid ba sila? Matuwid. Katulad natin na hindi man straight eh. Medyo gusto natin mag-straight, di ba? Kaya lang kung minsan siyempre ang batas, minsan di ko nga maintindihan. Kahit gawin mo yung matuwid, sasabihin mo, ay, mali ka.
Sabi ni Jesus, gawin ninyong tama. No, may instruction ng Panginoon eh. 7. Ay, din pala. Ayun Six pa. ulit. Sabi niya. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Tinan nyo dyan si PJC, sa dami ng huli, ano? Sanga-sanga na yung ating mga negosyo. Bakit? Kasi kasama natin si Kristo. Amen. Bukod doon, tinuturuan tayo ni Kristo na gumawa ng tama. Yeah. Amen! Yes. Tama yun. Hallelujah. Ang dami nilang nahuli. Bakit? Eh, sumunod sila kay Kristo eh. Yeah. 9. No, nilalakaw ko yung 8. 9. Kasi hindi mahalaga masyado. 9. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila doon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Pagdating nila ng pangpang, meron nang nakaihaw na isda. Yeah. Meron na rin tinapay. 10. Magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro, hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 pirasong lahat ang huli nila. Nakarehistro. Detalyado, no? Pati yung bilang ng isda. Yes. Hindi nasira ang lambat kahit gano'ng karami ang huli nila. 12. Sinabi ni Jesus, halika kayo at mag-agahan tayo. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. At ganoon din ang ginawa sa isda. Yeah. Ang ginawa ni Jesus, ay pinaglingkuran sila. Sila ang kumuha ng isda, sinarban sila. Yung Panginoon, pag sumunod ka sa Panginoon, ikaw pa seserban ng Panginoon. Kung ikaw walang mahuli. Walang mangyari sa buhay mo, lalagyan niya ng huli. Yeah. Gagawin ka niyang masaya. Amen. Kaya ako wala na ako sumampalataya sa Panginoon. Siguro ako ang pinakamasayang tao. Hallelujah. Bakit? Kasi narinig ko ang instruction ng Panginoon na Rona, ano kung gawin niyan mali yan? Dito ka sa tama. O, di ka tayo doon. Tutuwin tayo. Ba nakikita ko lahat ng gagawin ko pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Sino sa inyo gusto magpalain ng Panginoon? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ano sabi rito? Sabi ng Panginoon, halika kayo at magkagahan tayo. Kaya kami, pagka Monday, nagbe-breakfast ko kasama ko si Kuya Sosin Bini-breakfast namin lahat isda kasi saan pa na ng Panginoon tayo mag-breakfast 153. Kaya na meron tayong negosyo, 153. 153, nagpapaupa tayo. Hangin lang, pinapaupahan natin. Nakakahuli ng malalaking isda. Hallelujah. Abay, kahapon lang, meron isang congressman, Ronan. Bakit Tignan nyo yun, hindi ko wala akong idea ron. Bakit nangyayari yun? Sapagkat ang Panginoon alam ng lahat ng bagay sa mundo ito. Hallelujah. Kaya kanyang tulungan kahit anong problema mo. Wala kayo? Amen. Hallelujah. Oo ba yan? Mayroon na? Abay, totoo! Sabi ng Panginoon na nagtitiwala sa akin, kailanman hindi mapapahiya. Yeah. Yes, right. Kaya kung papasalamat sa Panginoon, di ako nahihiya Lalagyan din na yung t-shirt nyo, andyan lahat daw, God is good. Lahat ng bagay meron naman nilalagay ko sa Lord, salamat, ikaw ay mabuti. Yes. At tinan nyo ang miracle, gumagalaw. Kasi yan ang sikreto. Magpasalamat ka lang sa Panginoon, tinan nyo may miracle mangyayari sa iyo. Lagi ka magpasalamat sa Panginoon, ang Nanay Pachi, no? Si Nanay Pachi, lagi salamat Lord. Ako yung buhay pa sa dami ng pasalamat ni Nanay Pachi, abutin pa 120 yan Lagi mong papasalamat sa Panginoon para may laging miracle. Amen! Tingnan natin naman itong ibang ibang nakasulat kung anong ginawa ni Kristo nung sa muling nabuhay. Actually, nung ang Panginoon ay muling nabuhay, hindi natapos ang lahat, doon pa lang nag-umpisa. Yes. Doon pa lang nag-umpisa yung maraming bagay at hanggang sa ngayon ay gumagawa ang Panginoon. Marcos 16 verse 1. Yes. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Salome ay bumili ng pabango upang lagyan ang bangkay ni Jesus. Yes. Tatlong
Maria, bumili sila ng pabango. Isang araw nga, nakakaamoy ako ng pabango. Kung minsan kasi, ako yung nakapunta sa burol, kakalagay lang. Siguro yung patay nilagyan ng pabango. Lalagyan ba ng pabango yung patay? Yeah. Nanay patay. Sir. Hindi nilalagyan. Nilalagyan ng pabango. Mamahalin daw yung pabango na yun. Mamahalin. Hindi ko natin alam kung ano mamahalin nila. Hindi nila mayaman eh. Pagsilip ko, naamoy ko agad eh. Pero dahil patay ang nakita ko, parang hindi ako nagbanguhan. Pero sa amin ng mayaman, hindi daw yung mamahalin pabango. Kaya ngayon, pag ako'y nakakaamoy nung ganung mamahalin pabango, ang tingin ko doon sa tawag ko mga bangkaya, parang may bangkayang nakaamoy. yung parang patay nilalagyan ng pabango yan. Ah. Si Jesus, naging kaugalian na nung panahon na yon na yung bangkay, pinapahiran din ng pabango. Kaya nung Panginoon ay namatay, may 3 taong pumunta sa libingan para magpahid ng pabango. 5. Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit, at sila ay natakot, ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay binuhay ng Diyos. Ilang beses ako nakapunta sa Israel, 3, 4 na beses. Yeah. Andun yung pinaglibingan sa Panginoon na yung pinunga na bato na may takip. So, wala doon ng bangkay ng Panginoon. Ang Panginoon natin ay muling nabuhay. Dala-dala ang kanyang katawan na katulad natin na pinabanal, glorified na katawan. 6. Ngunit sinabi nito, wala na siya rito, siya ay binuhay ng Diyos. No, kaya doon sa ating binasa ng nakaraang linggo yung himala, yung misteryo, si Jesus na nasa sa inyo. Oo, nasa pagkasa. Meron tayong verse na kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, 8-9. hindi kay Kristo ang taong ito. Yun ang mga misteryo no? Isipin nyo, nasa sa atin si Kristo, nasa sa katawan natin. Yeah. 12. Pagkatapos, nagpakita din si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus. Ito, nagpakita na naman. Maraming beses na siya nagpapakita. Na naglalakad sa Emmaus, subalit iba ang kanyang anyo doon. Ngunit ayaw ding maniwala ng mga tao na siya'y muling nabuhay. 14. Pagkatapos, nagpakita siya sa 11 alagad. Habang kumakain ng mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Yan ako, alagad na, ayaw pa rin maniwala na sa inyong buhay, Hindi lalo na ngayon, maraming tao hindi na maniniwala kasi 2,000 years ago na yun. Yun ang nakasama nila, hindi sila naniwala, Yeah. Kaya pinagalitan sila ng Panginoon, Okay, sumunod. Siya ay pinagalitan niya sa hindi nila pananalig sa kanya dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nila maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, 15, humayo kayo sa buong mundo. Humayo kayo sa buong mundo. Pag buong mundo, lahat ng lugar. Kaya yung nobeleta, nilagay ko rito Nandito pala yung nobeleta. Kasi nasa mundo naman ang nobeleta. Yeah. Humayo kayo hanggang sa nobeleta at ipangaral ang magandang balita. Kaya ako naririto Kahit ni Kuya Sose, anong ginagawa namin? Nangangaral. Nangangaral kami ng magandang balita sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng pangangaral ng magandang balita. Yes. Walang mangangaral kung hindi susugo ng Diyos. Kaya kami yung mga pastor na nangangaral, isinugo ng Diyos, nangangaral. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Yeah. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya pala inutusan ng Panginoon para yung mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Paano magkakaroon ng kaligtasan kung walang sasampalataya? Yes. Paano may sasampalataya kung walang narinig na nangangaral ng magandang balita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig.
pakikinig ng magandang balita tungkol kay Kristo. Amen. Okay. Tapos, 15 ay maliligtas, ngunit ang aayaw, ang tatanggi sa mabuting balita ay Napapahama, parusa. parurusahan. Sino yung parurusahan? Yung aayaw, yung hindi tatanggap, yung hindi maniniwala sa magandang balita tungkol kay Kristo na ipinapangaral ng mga mangangaral ni Kristo ng Diyos. Hindi ako nagsabi na masakit na salita yan. Ang hindi tatanggap, ang hindi mananalig, ay parurusahan. Yes. Sabi ng iba, naku, kung pangaral yan, nakakatakot yung parusa. Eh, ito nakasulat eh. Sa mga hintil na hindi tatanggap, hindi sasampalataya, hindi maniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo na tagapagligtas. Ano sabi? Paparusahan. Kinanawa tayo. Yes. Pero ang tatanggap at sasampalataya, no? Walang bayad. Madali lang eh, pipili ka lang eh. Maniniwala ka kay Kristo, pag ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, o hindi mo siya paniniwalaan, o maniniwala ka sa ginawa ni Jesus na binayaran ng iyong kaligtasan, ang iyong kasalanan, at ikaw ngayon ay binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Sino naniniwala si Jesus muling nabuhay at bayad sa iyong kasalanan? Yes. Free will. Ang gagamitin ng tao, free will. May mga ngaral, may magsasabi na kung anong ginawa ni Jesus. Ang mga tao, sila pipili. Hindi pipilitin. Ang kaligtasan ay walang bayad. Ano lang yung gagawin mo? Maniniwala ka lang. Gagawin mo lang tagapagligtas si Kristo, hihingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Period. Wala kang gagawin. Yun ang kaligtasan. At pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay ligtas na, ikaw ay matuwid na. Ang susunod, kung liko-liko pa buhay, matutuwirin niya ni Kristo. Binayaran na ang iyong kaligtasan. Hindi ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo, pwede ka na magkasala, pwede ka na gumawa ng kasalanan. Maaaring magkasala ka. Pero ang tipan ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo nito ay tipan ng pagpapatawad. Tipan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya kahit tayo nagkasala, no, hindi ko tinanggap na natin si Kristo para na tayong anghel na hindi na tayo magkakasala. Pwede pa rin, pero huwag mo sadya eh. Pwede pa rin magkasala kasi sabi ni Kristo, hanggang hindi ka pa namamatay, hanggang hindi pa napapalitan ng katawang yan, ang katawang hindi na mamamatay, hindi pa ganap ang tagumpay. Yes. Ibig sabihin, hindi ka pa perfecto. Hindi pa 100%. Kailan mangyayari yung 100%? Pag bumalik si Kristo. Yeah. Pag bumalik si Kristo, kung tayo'y patay na, muli tayong bubuhayin, at pag tayo muling binuhay, perfect na 100%. Hindi na yan magkakasala. Kung dumating si Kristo, buhay ka pa, si Aling Merly, buhay pa, dumating si Kristo, papalitan niya ng katawan na hindi na tumamatay, perfect na hindi na magkakasala. Pero habang hindi pa bumabalik si Kristo, tinanggap natin si Kristo ngayon, tayo'y righteous na, tayo'y matuwid na, tayo'y ligtas na, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay anghel na hindi ka na pwede bang magkasala kasi maraming Kristiyano nagkakasala, akala sila di baligtas. Yeah. Ayaw na uling manalangin, hindi po ito ay mas ako nagkakasala pa. Pag ikaw ay nagkasala, ang gagawin mo, hindi ka lang matawag, very simple. Pero hindi ko sinabi sa inyo, gumawa kayo ng kasalanan. Yes. Kasi ang paggawa ng kasalanan ay katulad ng pagkahulog sa isang hukay. Depende kung gaano kalalim yung kasalanan ginawa mo. Pag ikaw ay tumalon doon, kusa kang tumalon, malalim yung ginawa mong kasalanan, ay pag nahuli ka, tulungan ka, may consequence. Gumawa ka ng babae, na kahit may asawa ka na, ng babae ka, Kristiyano ka na, ay pag nahuli ka ng asawa mo, jugi ka na asawa mo. Baka itapo ka sa, tribunal. Yeah. Pag nahuli ka naman ng mga Kristiyano, pagtatawanan ka naman. Yung lakad mo pagtatawanan ka. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ligtas ka pa rin. Hindi ka lang ng tawad. Ang kaligtasan, hindi na mawawala sa iyo. Yung tunay na tumanggap kay Kristo, ha? Yung tunay. Yung tunay na tumanggap kay Kristo, ang kaligtasan, hindi na mawawala kailanman. Yes. Hindi yan pag nagkasala ka na wala kaligtasan, ay magpahinga mo na tayo, bumalik ulit kaligtasan. Hindi. At nala, kapag ikaw ay nagkakasala, una, yung kapayapaan, pansinin mo. Yeah. Kapayapaan ay binigay ni Kristo sa iyo. Tingnan mo, kumbaga sa tubig medyo lumalabo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka naligtas.
Ligtas ka. Ang sa taong tumanggap kay Kristo kailanman hindi na mapapahamak. Wala nang makapaghihiwalay pa sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Yes. Hirap, diludyo, problema, wala. Okay, ang verse na tayo, 15. Saan ba ako? Ngunit ang aayaw at tatanggi kay Kristo ay paparusahan. 17. Ang mga sumasampalataya. Okay, taas ng kamay na sumasampalataya. Yes. Ay, yung hindi sumasampalataya. Hindi ito sa inyo, ha? Sa mga sumasampalataya, ang sabi ng Marcos 16, verse 17, sa mga sumasampalataya, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Ando pa rin tayo sa misteryo ni Kristo. Si Kristo na nasa sa atin. Ang pag-asa na tayo makakasama, makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Bibigyan ng kapangyarihan. Sino may gusto ng kapangyarihan? Power. Alam nyo, kahit hindi kayo maniwala, kahit ayaw nyo to, nasa inyo to, ayaw nyo lang gamitin. Maraming tao hindi alam meron siyang kapangyarihan. Lahat ng taong sumampalataya. Ang lahat ng sumasampalataya, ha? Tingnan nyo maigi, ha? Sabi ng Panginoon, ha? Sa mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. O, sumasampalataya tao sa kamay. Naniwala ba kayo sa kasulatan? Ha? Naniwala ka? Sa mga sumasampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya, ano sabi? Ikaw ay merong kapangyarihan, bibigyan ka ng kapangyarihan. Bibigyan tayo ni Kristo ng kapangyarihan. Yeah. Kasi si Kristo nagsasalita rito. Amen. Ang ating tinanggap, ang ating Panginoon, sa mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Ang isang kapangyarihan diyan, sila ay magpapatong ng kamay Gagaling. sa mga may sakit, at ang may sakit ay gagaling. Amen. Yung kamay mo na yan, napakarami kong natipid na pera. Yung mga anak ko, mula nung ako sumampalataya kay Kristo, pato. Isang taon, 2 hanggang 3 taon, lagi nagkakaroon ng sakit. Lagi ko ipapatong ang kamay ko sa kanila. Abay, nakakatipid ako sa ospital. Wala akong kahit isang anak na ospital. Yung isa lang ito kung kailan lang kung marami na akong pera sa ospital ko. Nahiya ko eh. Hindi ako nagpapa-ospital. Yes. Bakit? May kapangyarihan ginagamit ko. Kasi binigyan ako ng kapangyarihan. Sayang naman yung kapangyarihan kung di ko gagamitin. Sad. Alam niya, maraming tao binigyan ng kapangyarihan pero ayaw nilang gamitin. Bakit? Una, baka hindi sila naniniwala doon sa kapangyarihan ng binigay. Bakit ika ako, wala ikang gumagaling? Yan tanong, baka naman di mo pinapanalangin yung may sakit ka na hindi gumagaling. Wala kang pinapatungan ng kamay. Yes. I-exercise mo. Kasi ang kapangyarihan, ina-exercise yun. No? Tayo nga, may kapangyarihan tayo sa marami sa batas eh. Hindi natin ginagawa, hindi natin ina-exercise. Dami natin kapangyarihan sa batas ng tao. Diba, may pulis. Eh, hindi ako pwede magsalita sa'yo. Kailangan ko na bilado. Rights yun. Kapangyarihan yung rights yung binigay sa'yo. Tayo ngayon, binigyan tayo ni Kristo ng kapangyarihan. Yeah. Ang kamay natin, kapag kami nakita ka may sakit, ipatong mo. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sakit. Pag ang sakit, galing yan sa demonyo, wala yung gagawin kundi lumayas. Bakit? Dahil kay Kristo na nasa sa iyo, misteryo ni Kristo. Dahil kay Kristo, sa Espiritu ni Kristo na nasa sa iyo, yun ang magpapalaya sa mga demonyo, sa mga sakit. Yes. O, taas yung kamay ang mananampalataya. Kung gusto nyo makatipid ng pera, yung hindi yung punta kayo ng punta sa doktor, sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, patong mo kamay mo. Yeah. Yeah. Napakaraming gumaling na may sakit. Nanay ko, dati, pupunta sa hospital ka, sakit ang tiyan, patong mo kamay ko. Yeah. Sabi ng nanay ko, ito, may albularyo na rin. Kasi, kung araw, mga kaibigan ng albularyo. Ito, may albularyo. Kasi nawawala yung sakit eh. Pupunta na ng hospital, may mga panangan nang dadalahin. Yeah.
in-exercise ko nung narinig ko itong salita ng Diyos. Nung narinig ko na ako pala binigyan ni Kristo ng kapangyarihan. Ano pa sabi rito? Hindi sila mapapahamak kahit sila'y dumampot ng ahas o makainom ng lason. O makainom ng lason. Hindi sinabi, uminom pa ng lason, ha? Yes. Kasi ang Diablo, kung minsan may mga religion na talagang dumadampot ng ahas at uminom ng lason. Mm. Panginoon nga, ginamitan ng Diablo ng salita. Tumalong ka sapagkat ikaw hindi Yeah. naman nakasulat ko yung tumalon. Ang nakasulat lang, iingatan siya ng mga anghel. Kaya dapat maingat tayo sa mga salita ng Diyos. Sa konting salita lang, pwede kang magkakali. Yes. Ano sabi? Kahit tayo'y makainom, kahit dumampot ng ahas, makainom ng lason, hindi tayo mapapahamak. Hindi Ang ma... dami ko na dinampot na ng mga demonyo. Pinapalayas ko sa katawan. Minsan lang mabuhay. Tinuturuan ko ng tungkol sa salita ng Diyos. Pwede ako patayin eh. Kasi mga galit sa akin eh. Pero dahil kay Kristo, nakasama ko kahit mayor, kahit congressman, kahit sino tao pag umarap ka. Isang araw, umarap ako ito sa isang grupo dito, sa mayor, sa kailan lang nakarating ko. Lahat ng request ko, yes, 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 yes. Bakit? Kasi bago ako umarap sa kanila, ay sabi ko na, ikaw ang bahala sa mga tao ito. Kung ako lang, hindi ako harap dito, nakatakot ako dito. Pero pag kasama mo si Kristo, Yes. hindi ka na kapangyarihan. Mm. Amen! Amen. 18, 19. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako at tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Yeah. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob sa kanila. Tignan niyo si Jesus pangangaral, 35 nang nangangaral, 35 taon na. Pinatunayan ng Diyos na totoo pinapangaral niya. Bakit? Hindi siya pinabayaan ng Diyos eh. Pinagpala siya ng Diyos eh. Lahat ng gawin niya, pinagpapala eh. Ilang simbahan ang pinapangaralan nito sa ating 3, 4. Yeah. Every week. Meron pa sa iba. Marami pang mga Bible study ginagawa yan. Bakit? Pinatunayan ni Kristo, challenge niya asawa niya kasi ang asawa niya dati ayaw siyang pangaralin eh. Baka raw hindi makapag-aral mga anak niya. Baka raw sila walang kainin. Anong ginawa ni Kristo? Abay lalong pinagpala. Lahat ng anak niya nagtapos sa Adamson, sa kung saan mga eskwela na eskwela. Pinagpala at ngayon ay puro manager niya. Yung isa nasa Tupa, yung isa teacher na, nurse pa. Yung puro mga top of the class sila. Puro top notcher. Kaya pa, isaw-isaw lang yan guys. Kaya Sophie ang mga damit niya eh. Minsan pinapadala ng manager ng anak niya, mga halagang 50,000 na damit. Sabi ko, paano ka nakakabili ng ganyan kamahal-mahal? Ako, hindi ko bilhin na kamahal-mahal. Ay, kapag binibigay lang yan sa akin. Binibigyan lang, dumarating lang. Pinatunayan ni Kristo na totoo ang kanyang pinapangaral, maging sa akin man. Yes. Pinatunayan ni Kristo sa loob na 35 taong kong pangangaral, pinatunayan ng Diyos na totoo ang kanyang pinapangaral sa pamamagitan ng mga himala. Hindi niya ako pinabayaan kailanman. Yes. Unang Korinto 15 verse 3. Ito pa, ilan pang bagay na Panginoon ay nagpatunay na sa buhay. Yeah. Unang Korinto 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Yes. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. Sabihin nakasulat na bago pa man nangyari. Yeah. 5. Si Jesus ay nagpakita kay Pedro saka sa 12. 6. Pagkatapos siya ay nagpakita rin sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Kasi nung ang Panginoon ay nakit sa langit, ang daming witness, ang daming tao, mahigit 500, nakita siya nakit sa langit. Ang daming witness ng mga tao.
Since pagkatapos siya nagpakita sa mahigit na 500 katao na nagkakatipon, 7, Nakita rin siya. nagpakita din kay Santiago at sa lahat ng apostol. 8, sa kauli-uli ay nagpakita din si Jesus sa akin. No, sabi ni Pablo. Sa kauli-uli ay nagpakita rin si Jesus sa akin. At sa akin din. Yo. Tulad din ng nasusulat sa mga kasulatan. Kaya ko lang sabihin sa inyo, 35 years ago, meron na nalangin sa akin. Habang ako'y kanilang pinapanalangin, may nakapigil. Yeah. Karoon ako ng pantay. Nakakita ako ng isang taong puting-puti ang kanila. Ang kaniyang ulo, ang kanyang buhok ay puting-puti rin ang buhok niya. Yung kanyang mukha ay napakaliwanag. Yung kanyang mata ay merong napakalaking, dalawang malaking liwanag na parang galing sa isang napakalaking spotlight. Nung nabasa ko yung Revelation, Yeah. Diba? Narinig. nasa kasulatan pa lang yung Yes. aking nakita. Yes. Basahin mo kayo sa Pahayag chapter 1:14 Yeah. Yeah. to 17. Yun. Ang kanyang ulo, nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakadamit hanggang sako at may gintong pamiti sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng Ang niebe. ulo, ang buhok ay kasing puti ng niyebe, At balahibo ng tupa. balahibo ng tupa, Ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. ang matay parang apoy na nagliliyab, Umikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinatintab at parang lumaragas ng tubig ang kanyang tinig. hindi ko yan nakita at narinig, tuloy mo pa. Yeah. May hawak siyang pitong bituin sa kanyang kamay, sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na magkabilay talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang Ay matinding sikat ng araw. nakakasilaw na parang matinding liwanag, na parang liwanag ng araw. Yeah. Nakakita ko ng mahabang kami. Apa, parang kapit ng pare. Puting-puti. At ako'y parang patay na. Yeah. Parang patay na nalaglag sa flooring. Ito nakalagay Kaya ko lamang nalaman na ako nawala ng parang nawala ng malay. After 3 hours, pagkising ko wala ng tao. Ito na lang mag-isa. At doon sa aking pagkakatulog, nagkaroon ako ng pangitain. Pinakita ng Panginoon yung 35 bagay na 35 taon ko na pagiging mananampalataya. Pinakita lang sa akin ng Panginoon. Meron ako mga sinasabi sa iba, sa asawa ko, sa ibang tao. Ano ko. Pero maraming pangitay na hindi ko sinabi. Bakit? Kasi ako mismo parang hindi makapaniwala na yun na yung mangyayari. Nakita ko rin doon kung paano ako yung pinalaya sa isang simbahan. Na hindi ko pinukwento kasi baka matakot sila. Tingnan nyo, kapag ikaw meron kang karanasan tungkol sa Diyos, kailangan makikita mo sa kasulatan. Pag ang iyong karanasan, nakanangarap ako, may nakita kong anghel na parang tutubi, nalilipad-lipad na mga baby. Pag hindi mo yan makita sa kasulatan, hindi totoo yun, imagination mo lang yan. Kailangan, tinan mo itong salita nila, yung nakakita, lahat nakasulat sa kasulatan. Yeah. Sabi rito, ulitin ko. Saan yung verse natin? 14. 14. Ito yung sinabi mo. Ano yung huli kong binasa? Sa dilit sa Sapagkat 15:3, 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Tingnan nyo, binabanggit lagi yung kasulatan, ano? Paano yung nangyari kay Kristo, no? Sa 3, sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, katulad ng sinasabi sa kasulatan.
Ibig sabihin nakasulat, hindi pwedeng hindi mangyari. For siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ang sinasabi sa kasulatan. Yeah. 5. Siya ay nagpakita kay Pedro saka sa 12 pagkatapos nagpakita rin sa mahigit na 500 na kakatipon. 7. Nagpakita din kay Santiago at sa lahat ng apostol at saka uli nagpakita din si Jesus sa atin. Si Apostol Pablo nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Kasi si Apostol Pablo, siya yung isa sa pinakamasugid sa kanyang relihiyon. Pinapatay niya yung kanilang kaanib na tumatanggap kay Kristo. Tinitiwalag nila. Pinaparusahan. Hirap na tayo. Yes. Amen. Sa pahayag, ulitin mo kayo sa pahayag 1:14-17. Yeah. Pahayag 1:14-17. Sabi rito, ang kanyang ulo at buhok ay kasiputi ng balahibo ng tupa o ng liebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumingin ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang nawaragas ang tubig ang kanyang tinig. Yan. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang patitig sikat ng araw. Marami nagsasabi na nakita raw nila si Jesus, mayroon pa mga medalyon. Yeah. May itsura talaga ng mukha. Doon lang makikita mo, sinasabi sa sulatan, yung makikita ng kanyang mukha. Yes. Kaya yung mga nagsasabi na nakita nila si Kristo, yung mga mukha, nilagay pa rito sa kwintas nila, mga peki yun. Hindi totoo yun. Kapagkat si Kristo, pag nakita mo ngayon, hindi mo matitindigan ang kanyang mukha. Yeah. Yeah. Yung buhok niya, maputi. Nakita ko yun, pwede mong ano yun. Yeah. Pwede mong i-drawing. Yung kanyang mata, mayroong maliwanag. Yung kanyang damit, puti-puti. Yeah. Pero yung kanyang mukha, hindi mo siya ma-drawing kung sino ang kanyang kamukha. Yes. Bakit? Hindi mo matitignan ang kaliwanagan ng Panginoon ngayon. Amen, Nanay Pachi, no? Bakit kaya hindi pinakita ng Panginoon ang kanyang mukha? Marami ako nakakausap na tao na nagkaroon ng mga pangitain. Parehas kami. Yung mukha hindi nila makita. May mga pailan nila lang nakakausap, magkakaroon sila ng pangitain tungkol kay Kristo. Yung mukha hindi nila ma-describe kasi wala akong mukha. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag pa sa araw. Maliwanag pa sa araw. Parang Kailan araw natin hindi makikita mo kayang mukha? tututigan. Palagay ko kaya hindi niya pinapakita yung mukha, baka ipintas siya, sasambay na rebulto. Okay. Eh ayaw ng Diyos na meron sasambahin tayong rebulto Number 1 yung sa utos ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang. Huwag kayong gagawa ng mga larawan. Baka igawa siya ng larawan Amen! Minanto na tayo, oras pa rin. Ayun niya, tayo tayo. Yeah. Pinakamahalaga sa lahat, kaya ako yung nangangaral ngayon. Dahil kami ni Kuya Joseph ay pinatasan ng Diyos na pangaral. Yes. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. Amen! Yes. So, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Yes, At Lord. muli, Panginoon, kami nakapakinig ng iyong salita. Na ikaw ay namatay, ikaw ay muling nabuhay, ikaw ay muling babalik. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.